Si Bitcoin ang unang cryptocurrency sa buong mundo. Sa loob ng halos 2 dekada, ito ang naging simbolo ng decentralized finance at digital assets. Pero kamakailan lang, nagbigay po ng nakakagulat na pahayag si Ginoong Brian Armstrong. Siya po ang CEO ng Coinbase, isa sa pinakamalalaking crypto exchanges sa buong mundo. Ayon sa kanya, sa isang paraan, maaaring ituring na meme coin si Bitcoin. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit po niya nasabi ito, kung ano ang kahulugan ng pahayag na ito para sa crypto market at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano po ang meme coins at bakit po naihalin tulad ito kay Bitcoin? Para sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ang meme coins ay mga cryptocurrency na kadalasang nag-ugat mula sa isang biro o meme. Ngunit kalaunan ay nagkaroon po ng malaking halaga dahil sa hype at saka community na sumusuporta rito. Isang malinaw na halimbawa nito ay si Dogecoin na ginawa bilang parody o joke, ngunit ngayon ay may milyong-milyong halaga sa market. Ayon kay Ginoong Armstrong, may pagkakawig si Bitcoin sa mga meme coins dahil pareho silang nakakuha ng halaga mula sa collective belief ng mga tao sa halip na magkaroon ng intrinsic value tulad po ng ginto o isang produktong may pisikal na gamit. Sa madaling salita, naging mahalaga si Bitcoin dahil pinaniwalaan ito ng mga tao at tinanggap bilang isang digital asset. Si Bitcoin ay isa nga ba talagang joke na naging malaking asset? Isa pang punto ni Ginoong Armstrong ay ang ideya na si Bitcoin mismo ay nagsimula bilang isang eksperimento na halos parang biro na ngayon ay nag-evolve bilang isang major financial asset. Sa katunayan, noong mga unang taon nito, kakaunti lang ang naniniwala na may halaga ito. Pero ngayon, ito na po ang pinakamalaki at pinakakinikilalang cryptocurrency sa buong mundo na may market capitalization na nasa $1 trillion. Kung susuriin, kahit ang US dollar ay minsan ding tinawag na meme coin dahil noong tinanggal ito sa gold standard, ang halaga nito ay naging batay na lang sa tiwala ng mga tao sa gobyerno at sa ekonomiya ng US. Sa parehong paraan, nananatili namang malakas si Bitcoin dahil marami pa rin ang naniniwala dito bilang isang store of value o modern version ng digital gold. Ano po ang positibong aspeto ng meme coins sa blockchain? Bagamat maraming tao ang hindi po gaanong seryoso sa mga meme coins, binigyang diin ni Ginoong Armstrong na hindi dapat maliitin ang mga ito. Sa katunayan, malaki po ang posibilidad na magamit ito sa tokenization ng iba't ibang bagay sa blockchain, gaya po ng digital media, contracts at iba pang assets. Ang tokenization ay isa po itong proseso kung saan ang isang real-world asset, gaya ng isang painting, music o kahit isang kontrata ay nagiging isang digital token na maaaring bilhin, ibenta o ipagpalit sa blockchain. Sa ganitong paraan, maaaring magkaroon po ng bagong gamit ang meme coins sa hinaharap. Gayunpaman, hindi maikakaila na maraming meme coins ang ginagamit din sa insider trading at scams. Maraming masamang loob ang lumilikha o nagkikreate ng mga walang kwentang token upang dayain ang mga investors. Kaya naman, ayon kay Ginoong Armstrong, kailangang iwasan ang mga ganitong project at suportahan lamang ang mga lehitimong developers na may layuning mag-create ng tunay na halaga sa crypto space. Paano po tinatanggap ng Coinbase ang meme coins? Pagdating po sa paglilista ng mga meme coins sa kanilang platform, ipinaliwanag ni Ginoong Armstrong na sumusunod po ang Coinbase sa prinsipyo ng free market capitalism. Ibig sabihin, nagbibigay po sila ng access sa mga tokens na legal at mataas ang demand, ngunit may sistema rin sila para matukoy kung alin ang scam o fraudulent. Kung mapatunayang scam ang isang token, agad po nila itong inaalis sa kanilang platform. Kung ito naman ay mababa lang ang kalidad, ngunit hindi fraudulent,
iniiwan nilang bahala ang users na magdesisyon gamit po ang community feedback kung sulit ba itong i-trade. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors, particular po sa mga mahilig sa mga meme coins. Una, mas nagiging malinaw na ang crypto ay hindi lang tungkol sa technology kundi tungkol din sa pananaw ng tao. Ang halaga ng Bitcoin ay nagmumula sa collective belief, kaya't mahalagang maging updated po tayo sa sentiment ng market. Pangalawa, maaaring magkaroon po ng mas maraming opportunities para sa meme coins at tokenization sa hinaharap. Bilang mga Pinoy na active sa crypto trading, maaaring magamit natin ito upang makasabay sa global crypto trends at ma-maximize ang ating kita. Pangatlo, mas nagiging mahalaga ang DYOR or Do Your Own Research. Dahil sa maraming scam at walang kwentang project sa mundo ng meme coins, mahalaga pong tiyakin natin na kung saan po tayo nag-i-invest ay may tunay na halaga at potensyal. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Masasabi nating hindi po literal na meme coin si Bitcoin. Ngunit may punto si Ginong Armstrong. Katulad ng meme coins, ang halaga ni Bitcoin ay nagmumula sa paniniwala ng mga tao dito. Ang kaibahan? Si Bitcoin ay may matibay na kasaysayan, malawak na adoption at isang malalim na ecosystem na hindi matutumbasan ng simpleng meme coin lamang. Kaya bilang isang crypto investor, mahalaga pa rin ang pag-unawa sa market trends, pagsunod sa tamang impormasyon at pagiging responsable sa ating investments. Tandaan, sa mundo ng crypto, hindi po sapat ang hype, dapat may value. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.